Pagbasa. Ito ay pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas ng pasalita. Ito rin ay pag-unawa sa wika ng author sa pamamagitan ng mga nasusulat na simbolo. Paraan din ito ng pagkilala, pagpapakahulugan at pagtataya ng mga simbolong nakalimbag. Tatlong salik ng pagbasa. Una, uri ng bokabularyo, talasalitaan at kung isalin sa Ingles ay kinds of vocabulary. Pangalawa, balangkas at estilo ng pagpapahayag. Pangatlo at panghuli, nilalaman o paksa na binabasa, content o subject matter. Ibang pattern o uri ng pagbasa. Una, scanning. Ang scanning ay isang uri ng pagbasa ng nangangailangan hanapin ng isang partikular na impormasyon sa aklat o sa anumang babasahin. Ginagawa ito ng isang bumabasa sa pamamagitan ng palaktaw-laktaw na pagbuklat sa material at pag-uukol ng mabilisang pagsulyap sa mga ito. Nakatuon ng kanyang mga mata sa partikular na impormasyon sa isang tiyak na pahina ng material. Nagagamit ang ganitong pamamaraan sa pagbasa ng mga nilalaman o table of contents, index, classified ads, at sa paghahanap ng numero ng isang taong nais makausap. Pangalawa, skimming. Ito ay pagsakla o mabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideya o impresyon, o kaya ay pagpili ng material na babasahin. Ito rin ay pagtingin o paghanap sa mahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa pangangailangan tulad ng term paper o pamanahong papel, research at iba pa. Pangatlo, previewing. Sa uring ito, ang mambabasa ay hindi kaagad sa aklat o chapter. Sinusuri muna ang kabuuan at ang estilo at register ng wika ng sumulat. Ang ganitong paraan ay makatutulong sa mabilis na pagbasa at pag-unawa sa babasa. Tatlong lawak ng kasanayan sa pagbabasa. Bilis at kaayusan sa pagbabasa. Pag-unawa at pagpapanatili sa isipan ng binasa. Matamang pagsusuri sa nilalaman. Apat na kahulugang nakapaloob sa teksto. Una, kahulugang konseptual. Ito ang pansariling kahulugan ng isang salita. Bawat salitang ginagamit sa teksto ay may ibig sabihin. Maaaring maging payak o komplikado ang kahulugan ng salita. Ang konseptual na kahulugan ng mga salita sa teksto ang isang batayan ng iba pang mga kahulugan. Pangalawa, kahulugang propositional. Ito ay ang pansariling kahulugan ng isang pangungusap. Ang mga pangungusap ay may kahulugang taglay kahit na hindi ginagamit sa isang konteksto. Nakatayo ito sa kanyang sarili. Pangatlo, kahulugang kontekstual. Ito ay ang kahulugang taglay na pangungusap kung nasa isang kalagayan o konteksto. Makukuha ang kahulugang kontekstual batay sa ugnayan ng mga pangungusap sa teksto. Makukuha rin ang kahulugan nito ayon sa paraan ng pagkakagamit ng author sa mga pangungusap. Apat na huli, kahulugang pragmatiko. Ito ang kahulugan ng pangungusap batay sa interaksyon ng author at ng mga mambabasa. Ang kahulugang ito ay naglalaman ng damdamin, saloobin, pananaw ng author na ipinarating sa mga mambabasa. Mga suliranin sa pag-unawa ng teksto. Una, konsepto. Kaisipan ng mensaheng pinahatid ng author sa mga mambabasa. Sa tulong ng dating kaalaman at mga karanasan at pag-unawa sa kapaligiran ay kinukuha ng babasa ang mga konseptong nakapaloob sa teksto. Pangalawa, talasalitaan. May mga salita o terminolohiya na nagiging hadlang sa pag-unawa ng mambabasa sa teksto. Mga sagabal sa mabisang pagbasa. Una, kalagayan ng pag-iisip. Ang mababang kaisipan ay sagabal sa mabisang pagbasa. Maaring pagmulan ito ng kabiguang mag-ugnay ng mga sagisag sa mga salitang ginagamit ng may akda at ng kawalan ng kakayahang tumugon sa mga bagay na bagasa at mahinag pagsasaulo ng mga bagay na nakita.
Pangalawa, pagbasa ng walang direksyon. Kailangan maunawaan ng isang tao kung bakit siya bumabasa. Ano ang layunin niya sa pagbasa? Bumabasa siya ng pahayagan upang malaman lamang ang mabalita sa kasalukuyan? Bumabasa ba siya ng mga aklat sapagkat kinakailangan sa kanyang pagpasok sa paaralan? Pangatlo, pagbasa ng mga bababasahin at mga aklat na para bang magkatulad ang kanilang pagkakasulat. Mahalaga ang unawain ang nilalaman, ang bawat pangalan, pang-uri, pandiwa, at pang-abay. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.